Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarbaya Esnandang. Our report today is all about Islamic law. Islamic law. The Islamic law refers to juristic interpretations of divine law, which is known as a Sharia. Ang Sharia daw ito yung katawan ng batas na pang-Islam na isang panuntunan ng pag-ugali o sinasabing batas pangrelihiyon. Maraming naniniwala kagaya ng mga Muslim na ang Sharia daw ay hinango sa dalawang pangunahing sanggunian. Ang mga antas na nagsasaad sa Quran at sa mga halimbawa ipinapakita ng propetang si Muhammad ayon sa Sunnah. Although Ibn Arabi started on more than one occasion that he did not blindly follow any one of school of Islamic jurisprudence, he was responsible for copying and presenting book of Zahirid or literary school. According to Ibn Arabi, marami beses siyang binigyan ng pagkakataon na hindi magbulbulagan na alinman sa mga sumunod na paaralan ng Islamic jurisprudence. Dahil siya ay may pananagutan o pag-ingat na makopya yung mga aklat na Zahirid o literary school, kung saan nagkakaroon ng matinding debate kung sakaling sumunod si Ibn Arabi sa paaralang nabanggit. Ngunit naniniwala si Ignaz Goldziher na si Ibn Arabi ay kabilang sa Zahirid o Hanbali school sa Islamic jurisprudence. Sinabi din ni Hamza Dugjiyon na sina Addas, Hut, Kiwitz, Grill, Wick at ang Al-Gobray ay nagkamali at si Ibn Arabi ay hindi madhabish. Ang ibig sabihin ng madhabish or madhab ay School of Islamic Jurisprudence. On an extant manuscript of Ibn Hazm as transmitted by Ibn Arabi gives an introduction to the work. Here he described a visions he had. Nakita ko ang aking sarili sa nayon ng Sharaf malapit sa Sibil. Doon ay nakita ko ang isang kapatagan kung saan tumataas ang isang taas. Sa elevation na ito, tumayo ang prophet at isang malaki na di ko kilala ang lumapit sa kanya. Nagyakapan sila sa isa't isa ng marahas na tila sila upang makapasok at maging isang tao. At itinago sila sa malaking ningning sa mga mata ng mga tao. Gusto kong malaman, naisip ko, sino ang kakaibang lalaking ito? Pagkatapos ay narinig ko ang isang tao na nagsabi, ito ang tradisyonal na si Ibn Hazm. Hindi ko pa narinig ang pangalan ni Ibn Hazm noon. Ang isa sa aking mga sheikh ay aking tinanong ay nagsabi sa akin na ang taong ito ay isang awtoridad sa larangan ng agham ng hadis. Goldziher, The Zahris, Their Doctrine and Their History, 1971. Bago natin pagpatuloy, kilala natin si Ignaz Goldziher. Siya ay Hungarian School of Islam. He
He is considered the founder of modern Islamic studies in Europe. So according to Goldziher, the period between the 6th Hijra and the 7th century is apparently become a prime of the Zahrite school in Andalusia. Arabi examine the details all the time. At alam niya sa kanyang pananaw na ang pinagkasunduan sa relihiyon ay ang pagsilbi lamang bilang sources of sacred law. So, kung ito ay pinagkasunduan ng unang henerasyon ng mga Muslim na direktang nakasaksi ng pagpahayag